Hi! Welcome back again to Brayla's channel. Isa ka bang SSS member o pensioner na may dalawang SSS number? Kung dalawa o meron kang multiple SSS number ay problema po yan. Pwede bang maging dalawa ang ating SSS number? Paano ito ayusin? What if namatay na ang isang SSS member o pensioner? Paano na ang dapat gawin? Ang lahat ng yan ay ating ibabahagi ngayon at panoorin niyo po ito dahil malaki ang maitutulong nito para maitama at maisaayos ang inyong benefits. But before po tayo mag-start sa ating topic, kung bago ka pa lang sa aking channel, please do kindly subscribe, like, and share na din sa ating mga kaibigan, kaanak o kapwa po natin pensioners o SSS members. At please do share na din sa ating mga social media accounts para mas marami pa ang makaalam. With no further ado, let's begin na po sa ating topic. Breaking news. To all SSS member o SSS pensioners. SSS member o pensioner na may dalawang SSS number. Paano ang dapat gawin? Paano kung namatay na ang isang member o pensioner? Ang solusyon alamin. Kung isa po kayo sa naging dalawa o multiple ang kanilang SSS number o hindi pala alam na dalawa pala ang kanyang SSS number. At ngayon ay magreretiro ka na, paano na kaya ang iyong retirement benefits? Naku, problema po yan pag nagkataon. Dahil kalat-kalat ang iyong contributions at tendency niyan ay maliit lang din ang iyong magiging benefits. Paano kung may nangyari sa'yo? Or namatay ang isang member at nalaman lang ito ng naiwang asawa na dalawa pala ang kanyang SSS number. Ano ang dapat gawin ng naiwang asawa o immediate beneficiary? Para po sa kaalaman ng lahat, lalo na sa ating mga SSS member, na dapat ay isa lang ang ating SSS number. Lifetime na po ito, hanggang sa ikaw ay magretiro ay isang SSS number lang dapat ang gamit natin. Kahit temporary lang ang iyong SSS number, ay yan pa rin ang gagamitin mo once nagpa-activate ka na for permanent status. O di kaya ay naging inactive for so long, ay mananatili pa rin yan ang iyong SSS number. Kung sakaling nakalimutan mo lang ang iyong SSS number, ay wag po kayong mag-enroll ulit ng panibagong SSS number dahil magiging cause po yan ng delay ng iyong benefits. May ginawa po akong video tutorial kung saan pwede niyong ma-retrieve ang inyong SSS number, pwede niyo po yan panoorin at sundan. How to cancel multiple SSS number? Paano ba natin makakancel ang ating multiple SSS number? First thing po na gawin natin ay dalhin ang inyong PSA birth certificate at valid IDs containing our full name at date of birth. At magpunta sa any SSS branch at sabihin sa guard na for verification purposes kamo ang inyong pakay para bigyan po kayo ng number slip. At once nasa verification counter na po kayo, ay i-double check po yan ni SSS officer if totoo bang marami kang SS number. Mag-request po kayo ng cancellation ng ibang SSS number at kasabay nito ay i-request nyo din po na i-consolidate lahat ng contributions na nakapasok sa inyong account para isang SSS number na lang ang inyong gagamitin at andun na rin ang lahat ng inyong contributions. Tandaan po natin na only one SSS number should be retained at yan ang magiging lifetime SSS number nyo po. Para pagdating ng mag-avail kayo ng benefits, ay malaki ang inyong matatanggap at tama ang ibibigay ng benepisyo para sa inyo. Kung employed po kayo, ay ibigay nyo po yung retained SSS number nyo para dyan ipapasok ang inyong mga benefits at loan privileges once nag-avail po kayo ng loan, sickness o maternity o ng iba pa. Ang isa pang senaryo po natin what if kung namatay na ang isang SSS member o isang pensioner? Paano pa maaayos ang kanyang SSS number? Kung sakaling namatay na ang SSS member o pensioner na may multiple SSS number, ganito po ang dapat gawin. Make sure lamang na ang mag-aayos ay yung immediate spouse o magulang kung single pa ang namatay o kung sino ang nakalagay na beneficiary ng namatay na member. At tandaan po natin, bago po kayo mag-file ng death claim benefits, ay dapat makonsolidate po muna ang kanyang mga contributions para tama ang maibibigay na death benefits o transferred benefits sa naiwang pamilya. Dahil kung hindi ay maliit at mali ang maibibigay na claims para sa inyo. Dalhin ang PSA birth at death certificate at valid IDs ng namatay na member o pensioner. Plus ang iyong PSA birth certificate at marriage contract if married, plus valid IDs for authentication. Once nasa SSS na po kayo, sabihin lamang na ipapakonsolidate nyo po muna ang lahat ng contributions ng namatay nyong asawa o anak bago po kayo mag-file ng death at funeral benefits.
Itanong niyo din po if ilang araw bago ito makonsolidate para makapag-apply naman po kayo ng death claim at funeral benefits. Pagdating sa death at funeral benefits ay may mga requirements din po dyan kaya't alamin nyo rin kay SSS ang lists of requirements para i-ready nyo na habang inaayos ang consolidation ng contributions. Tandaan po natin na kung hindi po natin ito ayusin ay maliit lamang ang retirement benefits na matatanggap po natin or death claims na kung sakaling namatay na ang isang member. Kaya't marami sa SSS pensioner ang nagtataka kung bakit maliit ang kanilang pension. Maaari kasing isa yan sa dahilan kung bakit yan lang ang inyong retirement benefits. Kaya't maging alerto at ready po tayo sa ating pagpa-file ng ating retirement benefits. That's it. Naway nakatulong po ito sa lahat ng nagkakaproblema ngayon sa kanilang SSS number. Kung may mga nais po kayong ibahagi natin ay i-comment down nyo lang po at yan ay ating gagawa ng tutorial videos para po sa inyo. Marami pong salamat and God bless everyone.